Hi! Masaganang buhay! Gusto po ba ninyong magtanim ng siling panigang pero wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira? Ito po sa mga bote ng mineral water ay pwede po kayong magtanim ng siling panigang. Ang siling panigang po napakadaling alagaan at patubuin. At simple-simple lang po ang pagtatanim. Pwede nyo po siyang itanim na direct planting from the seeds. Pwede naman po ninyong ipunla nyo po muna. Una po, ibabahagi ko sa inyo ngayon kung saan po kayo makakabili ng magandang seeds. Yung masasabi nating certified seeds. Ito pong aking, nasa aking harapan ngayon. Tingnan nyo po kung anong klaseng seeds po ito. Ito po ay Ramgo seeds. So una ibabahagi ko kung saan po kayo makakabili ng certified na Ramgo seeds. Meron po kayong mabibili sa SM Supermarket kapag nag-grocery po kayo. Sa kanilang supermarket ay may mabibili po kayong seeds. Meron po silang display dyan. So may mabibili kayo sa SM Supermarket, sa Ace Hardware, sa Shopwise at sa mga plant nursery. Ang sili po, gaya ng banggit ko, pwede mo siyang itanim ng direct planting from the seeds. Kapag bihasa ka na, sa isang bote po ng mineral water na ganito, pwede po kayong magtanim ng dalawang seeds. Paglagay ng dalawang seeds, pag-iwalay nyo po. Kapag tumubo po pareho, ilipat nyo po yung isa, i-transplant nyo po. Ikalawa, pwede namang ipunla nyo po muna. Kung kayo beginners pa lamang, ang aking rekomendasyon, dapat ipunla nyo po muna. Kung baguhan pa lang, gumamit po kayo ng seedling tray. Sa bawat isang seedling tray, isang seeds lang po ang inyong ilalagay. At kailan ba siya pwedeng ilipat tanim kapag pinunla nyo po muna. Makikita nyo po kapag yan ay nasa 5 na yung kanyang daon. More or less ay mga 4 inches na po yung kanyang laki, mga ganito po ang kanyang laki, Pwede na po yung i-transplant kung saan nyo po siya gustong itanim. Kung wala ka nga po kayong enough space, sabi ko nga, pwede po kayo sa mga bote ng mineral water. Tapos yung lupa naman po nating pagtatamnan ng siling panigang. Ano pong maganda, ano pong kondisyon ng lupa na gusto ng siling panigang. Ako po yung ginagamit ko ay 60% buwag-gag ang lupa. Ibig sabihin, hindi po buo-buo, buwag-gag nga, di ba? 60% po buwag-gag na lupa. 20% vermicast at another 20% ay carbonized rice hull. So, ganun po yung pagtatanim. Tapos, kapag itinanim ko yan, ako po kasi bihasa na tinatanim kong direct planting. Pag dalawa yung tumubo, nagtatanim ako ng dalawa. Pag tumubo pareho yung dalawa, nililipat tanim ko po yung isa. Para hindi po magagawa ng nutrients. Tingnan nyo po yung ating tanim na ito. Tingnan nyo po, isa lang siya, di ba? Isa lang. Tingnan nyo po ng mga bunga. So, wala siyang kaagaw dun sa nutrients. Kaya nilipat tanim ko po yung isang tumubo. Tapos, kapag nag-sprout na yan at nasa 2 inches na yung laki, tinitiling the soil ko po. Ginagambul ko kung tawagin sa amin sa Pampanga. After tilling the soil, nagdadagdag po ako ng vermicast. Once a week po yung aking pagdaragdag ng vermicast. Ano po ba yung vermicast? Marami po kasi nagtatanong sa akin, Sir Mer, ano ba yung vermicast? Ang vermicast po ay mula po sa dumi ng bulate na African night crawler. Sadya pong inaalagaan itong mga ito. Tapos pinapakain po sila ng mga daon-daon, yung kanilang idinumi. Yan po yung mataas na uri ng pataba sa ating mga tanim na halaman. So once a week po, nagdadagdag ako ng vermicast. Tapos kapag nagsimula na pong mag-flower, makikita nyo na po, magsisimula na mag-flower, puti yung mga flower ng sili. Kapag po nagsimula na mag-flower, mag-spray po kayo ng fermented fruit juice. Ano po ba yung fermented fruit juice? Ito po yung pinagsama-samang 3 uri ng matamis na prutas. Ako po yung gamit ko, saging, mangga at pinya. Ginagrind ko po yan, nilalagay ko sa isang grinding machine. Tapos kapag nakakuha po ko ng isang baso ng mixture na yan, tinatapatan ko po ng isang baso rin ng molasses.
Iminibis ko po yan, nilalagay ko sa isang garapon. Tapos, ipineperment ko ng 3 weeks. After fermentation po, kinukuha ko yung kataas ng ating fermented produce. Ang application po, sa isang kutsara ng katas ng fermented produce, sa 1 liter na tubig, siya ng aking pinang-i-spray once a week sa aking mga tanim na alaman. Kaya lahat po ng ibinulaklak, natutuloy lahat yung tubunga. Ito po, katunayan. Ito yung lahat po ng ibinulaklak, natuloy lahat yung tubunga. So, yun po yung aking ginagawang pamamaraan sa ating pagtatanim ng siling panigang. Sana'y nakapag-ambag ako ng kahit maliit lamang na impormasyon kaugnay po ng pagtatanim ng siling panigang. Pwede rin po kayong magdilig ng binabad na balat ng saging. Kapag kayo kumakain ng saging, yung balat tinatapon nyo lamang. Lagay nyo po sa isang bote ng mineral water na may tubig at after 24 hours, pwede na po yung ipandilig yan direkta sa puno ng ating mga tanim na sili. Potassium po kasi yan. Gusto ng mga namumungang halaman ay magkaroon sila ng potassium. Nang sa ganon, yung mga flower, matutuloy lahat into bunga. Ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim at pag-aalaga ng siling panigang. Tingnan nyo po yung ating mga tanim. Nasa mga bote lang po ng mineral water, pero hindi po hitik Hitik na hitik ang bunga. So, tingnan nyo po yung ating mga tanim, Grabe, full pack po ang bunga, Grabe. Tingnan nyo po, Ito po yung sinasabi ko na sikreto na pagpapabunga, Yung fermented fruit juice at nagdidilig din po ako ng binabad na balat ng saging. Ito, mga hinog na po lahat ito, Harvestin ko na rin yan. Yan, marami na po akong na-harvest yan, So, sa ngayon po, habang sinushoot ko ito, meron po akong tanim na 20 bote nakalagay sa bote ng mineral water. So, sobra-sobra na po sa aming pangangailangan. Kaya po yung minsan nagpo-post po ako sa aking Facebook page, o kaya sa aming GC, dito sa aming lugar. First come, first serve, ready to harvest na itong mga sili. Gagano ko. So, kung sino pong unang pupunta, siya po yung pipita sa ating mga kapitbahay. So, nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Tingnan niyo po yung mga bote ng mineral water ating pinagtamnan. Yan. So, yun, Simpleng-simpleng alagaan at patubuin ang siling panigan. Grabe. Hindi po hitik, di po ba? Hitik na hitik ang bunga. So, alam nyo na ang sikreto, pag-spray ng binabad na balat ng saging, pwede rin ipandilig yan, o kaya naman po ay fermented fruit juice. Kapag nagsimula na pong mag-flower, itong ating mga tanim na sili at iba pang mga green leafy vegetables na nagbubunga. Ganon din po sa mga fruit-bearing trees. So, nagawa ko po yan, Kayo po, ikaw na nanonood sa akin ngayon, kung hindi ka nakakapagpabunga, ganito karaming bunga ng iyong mga tanim na sili, gayain nyo po yung ating sikreto. Nang sa ganon, yung na-achieve ko sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, ma-achieve din po ninyo, So, sana'y nakapag-ambag ako ng kahit maliit lamang na impormasyon, kaugnay po ng pagtatanim ng siling panigang. Kung gusto nyo pong mapalalim pa ang inyong kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, sa pagitan po ng organikong pamamaraan, inimbitan po ko po kayo na manood ng aking TV show, Masaganang Buhay. Kapag po kayo kasi nagtatanim at kumakain ng gulay, magkakaroon po kayo ng masaganang buhay. Saan po yan mapapanood? Every Sunday po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood din po sa RPTV, YouTube at Facebook. Kapag araw naman po ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star. Ngayon, meron po akong column sa PSN. Isinusulat ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ang Magsasakang Reporter, mag-subscribe na po kayo. Like and share, click the bell button nang sa kanon. Ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial, upang ma-share ko po sa inyo
ang payaram na talento ng ating Panginoon. Bakit ka pa bibili kung pwede ka namang magtanim? Salamat po. Happy farming! Magtanim na rin din po kayo. God bless!